May isang usapin ngayon sa Polish Parliament tungkol sa citizenship. Maraming haka-haka kaya today ang pag-uusapan natin kung ano ang totoong pinagbabatehan at ano ang hindi pa batas. Welcome to Adventures. In Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli Castillo. Unahin na natin ano ba ang pinagmula ng issue na ito. May proposal kasi na inihain sa Polish Parliament. Galing ito sa political party na PiS. Ang PiS or Prawo i Sprawiedliwość, isa ito sa major parties dito sa Poland. Conservative ang approach nila, malakas ang focus sa national identity, security at control sa migration. Sila ang nagpupush ng mas mahigpit na rules sa pagkuha ng Polish citizenship. Ano nga ba nakapaloob sa proposal nila? Gawing mas mahaba ang waiting time. From 3 years, gusto nila gawing 10 years. Sa ibang cases, umaabot pa sa 15 years. Para sa asawa ng Polish citizen, from 3 years married, gusto nila 6 years. Para sa refugees, from 2 years, gawing 10 years. Polish language requirement from B1 level going C1. May written at oral exam, may citizenship exam pa about history, culture at political system. Parang may final exam ulit sa buhay. Kailangan stable income, legal apartment, walang social assistance at malinis na police record. Yan ang proposal nila na tinalakay noong December 19, 2025 bilang first reading. Ngayon, ang tanong, bakit nila gustong baguhin ang rules? Ito ang reasons na sinabi nila. Una, integration. Gusto nila na magiging citizen ay hindi lang residente. Marunong sa Polish language, may alam sa kultura at sistema nila. Pangalawa, security. Gusto nilang masigurado na walang risk sa bansa. Pangatlo, economic reasons. Ayaw nilang citizenship ay gamitin lang para sa benefits. At pang-apat, political principle. Para sa kanila, ang citizenship ay privilege. Hindi shortcut, yan ang posisyon ng PiS. At noong nakaraang January 9, 2026, nagkaroon ng botohan sa Sejm or Parliament. Ang resulta, 440 against sa gusto nila. 240 in favor at 0 abstain. Ibig sabihin, rejected sa first reading. Ibig sabihin nito, walang second reading na naganap, walang schedule at walang continuation. Sa madaling salita, natapos ang proposal sa first stage pa lang. Pero ang usaping ito ay patuloy pa rin kahit rejected na ang proposal na ito. May iba-ibang partido, iba-ibang pananaw at posibleng draft sa future. Normal ito sa isang demokratikong bansa. Hindi lahat ng proposal ay nagiging batas. Base sa www.gov.pl, ito pa rin ang valid rules today. Polish language at B1 level, legal stay sa Poland, stable income, registered address, clean criminal record, yan ang sinusunod pa rin ngayon. Walang C1 requirement, walang 10-year rule, walang biglang pagbabago. Sa mga nag-aaral ng Polish language, tuloy lang, B1 pa rin. Always check www.gov.pl or Verified Polish News. Kung may nababasa kayong online na parang effective na ito, hindi po ito totoo. Kung may nagbabago man sa future, dadaan ulit ito sa proseso. May official announcement yan, may transition period yan. Hindi ito parang biglang quiz sa umaga na walang review. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.